baka may sample ka muna sa amin. Bakit ba sumikat itong si Romar Trucas sa social media? Mag-pretend tayo na may piano dito, no? Okay, Tapos sige. Wala kayo marinig, no? Kasi wala yung piano. Hindi, wala. Ang sample ko sana, if may piano dito, kung simbahan to, makakabigay Madali, ako ng sample. no? Oo, madali. Makakagawa ako ng Soul of Christ. Diba yun yung Sanctify me. Marami ako iba't ibang versions yan. Soul of Christ sat beside me. Kung nakaupo si Christ sa tabi mo, diba yung mga ganyan, diba? Soul of Christ. Salo-salo me, 'di ba? Kung gusto mo makipagsalo-salo kasama si Christ. Yung mga ganyan na mga bahagi ng buhay at pananampalataya. Yan ang aking hindi naman forte, pero I guess that's where God led me. And grabe yung pag-mash up mo, no? Parang minimix mo na siya sa mga modern na mga personalities. Like, I don't know, Swiftie ka ba? Taylor Swift. Well, hindi ko masasabing Swiftie ako, pero nakasabi dun sa end of the year, 'di ba sa kung meron kang mga streaming platforms na Swiftie daw ako, pero hindi ko naman parang fan na okay. Pero minsan kunwari yung mga iba't ibang mga banda, kunwari Sponge Cola, yung mga ganyan, nagkakaroon kami ng mga interactions and we follow each other, yung mga ganon. Okay, para po sa kaalaman muna ng lahat, sino ba si Sir Romar Trucas? Kasi po mga kapatid, sabi ko nga kanina, I'm a personal fan. No? Aliw na aliw ako sa iyo, sir, kasi nga ako po yung naglilingkod din sa simbahan bilang lector commentator. There was one post of yours, Sir Romar, na alam mo yun, yung parang eksena sa simbahan na hindi alam ng pianista o ng commentator kung sino ba magsasalita sa amin. Amin na lang. Amin, paano ba nagsimula itong ginagawa mo, sir? Wait lang. Okay naman yung mic pa rin. Okay pa rin yung mic. Okay. Hindi, joke lang yun. Kasi yun yung kwento kanina eh. So, may naisip tuloy akong content. Gagawa ko ng content tungkol sa ganyan. Okay, anyway. Nagsimula siya kasi I was taking my post-grad nung 2021. Online lang yung post-grad namin. Medyo stressed at bored at the same time. Tapos, kapag stressed kasi ako, tumutugtog ako ng piano and then, tutugtog ako ng mga intro ng mga kanta, etc. So sabi ko, why not i-video ko yung sarili ko na tumutugtog. And then what happened was, sabi ko, okay, open ko nga yung TikTok, no? Dun sa TikTok, meron yung tinatawag na duet feature. Okay. So, anong nangyari? I-pre-record mo muna yung sarili mo, and then, usually what people do is, they do it with other people. But what I did was, I did it with myself. So, ang ginagawa ko was, while I was playing yung piano, napakahabang intro ng Anima Christi, yung tunog niya yung gusto mo kantay ko yung buo? Tapos puro anyway, so napakahaba siya kasi iba't ibang mga change keys, no? Tapos, vinidyo ko yung sarili ko na, alam mo yung parang sinasabi ko, oy sige, kailan ba ako papasok? Soul. Hindi pa. Hindi pa. So, ayun. Tapos, what happened was, Instagram, nag-post ako, and then people were sending their haha reacts, and then, malaki na sa akin yun, nag-15 likes, tapos bigla nag-25, tapos 500 views, tapos parang, saan to papunta? And then, nag-1,000 yung mga ganyan. So, naganahan ako. Sabi ko, why not I create another one? So, I created another one. Yun na yung choir versus commentator naman na parang, alam mo yun? Ang dami yan eh. Ladies and gentlemen, nandito ako yung choir and commentator. Ang diba? dami yan, ang dami. Ang dami nung part na yan sa commentator versus choir ni Sir Romar. Pero, in-expect mo ba na mag-viral? In-expect mo ba or in-anticipate mo ba? I mean, ginol mo ba na talagang, I'll do this for content purposes? O wala talaga at all? Nung simula, wala talaga at all. Parang, sige, gawin ko lang kung ano yung mga naaalala ko sa simbahan. Kasi, I think ang na-hit ko, especially during the pandemic time, kasi that was 2021, no, was people were really frustrated na nasa loob lang tayo na simbahan, ng bahay, diba? Tapos parang, mukha na naman ng kapatid ko, longganisa na naman, Dalgona coffee na naman, etc. Yung mga ganyan, diba? Dalgona coffee, yung mga Dalgona. Ladies and gentlemen, Dalgona coffee. So, yun, diba? Tapos, ube cheese pandesal na naman. So, why not, let's offer something that they could have memories of, which was yung participation in the church, diba? To have their experiences, to relish their experiences inside the church. Because malaki yung pain point ng mga tao na parang, nakakamiss naman yung physical
being physically in church. And I think people missed yung mga kalokohan at yung mga kamalian at yung mga, alam mo yung mga testification na nagaganap pag nasa loob ng simbahan din at pati na rin yung mga dasal, 'di ba? Kapag buhay pananampalataya, it's not all about, 'di ba, yung being serious lang naman eh. So, parang kasama dun yung pakikitungo mo sa iba't ibang uri ng mga tao talaga. So, very relatable kasi no sa ating lahat kasi alam niyo yung experience because nagsisimba tayo, no, most of the Catholics yung binabanggit po natin. Tuwan-tuwa sa iyo lahat, sir, yung mga nagko-comment. Oo. Talaga? May nagko-comment? may sense of humor po si Brother Romer Chuka. No Syempre. dull moments. Sabi niya, God bless you more, brother. Ang dami hong nagko-comment. Pero sir, ito, ang question, hindi ba nakakakaba? Kasi there's a fine line, no? Between being funny and being offending na kung sakali. How do you, parang at least, weigh that kind of sense of humor? Siguro dito dadating naman yung experience ko as a teacher, no? Ayan. Dahil ako para sa kaalaman ng lahat, isa din palang guro itong si Romar. So I've been teaching for the past 2,000 years. The joke lang, sorry. Before Christ ba to? joke lang. Tawa na tawa yung mga tao sa loob. I've been teaching since I started teaching in 2016, tapos naging licensed ako noong 2019. Wow. And then after nung masters ko, ano tinuturo mo, sir? Sorry. Nakapag 3 years ako na Christian Life Education. Okay. Pero ngayon, pag kunwari, especially kung nagka-teaching gigs ako, marketing, finance, Teaching economics, mga ganun. Per sem lang ibig sabihin. Yeah, kasi per sem lang talaga eh. Minsan pag part-time, mga ganun. Can relate na naman ako dyan. O sige. So, ano nga ba yung question na wala na ako? Oo nga, yung fine line. Yeah, yung fine line. Parang, kaya ko siya mabango pa rin yung mic. Oo nga. In fairness, mabango bumaka. Ibig sabihin, galing sa akin yun. Hindi. Yung sa akin kasi, yung feeling ko, pag yung fine line na sinasabi natin dyan, I don't know if you remember doon sa isa sa mga gospels, yung, especially ngayong Good Friday, di ba? Yung nung namatay si Jesus na nasa krus siya, may tabing na nasira, no, na humate. Ano yung tabing na yun? Yun yung tinatawag mong Holy of Holies sa Jerusalem, no? Na yun yung pinaka-sacred daw na lugar. Ang tabing na yun, para sa akin, yun yung sinasabi nating fine line between what is, kung ano lang yung kay Lord, ano yung nasa secular world, no? Pero para sa akin, kung by the mere fact of Christ's death, no, at sa kanyang ginagawa, nasira yung tabing na yon, ibig nun sabihin, yung holiness, kung nasaan man ang Holy of Holies, kayang, it could permeate or it could go out, no? Kayang lumabas kung saan-saan. Tipong sinabi nga ni San Ignacio de Loyola na shout out kay San Ignacio kung nanonood ka ngayon. Ay, takot naman. Oo, di ba? Pati yung Holy Spirit kung nanonood ngayon, pati everyone in heaven, sige. di ba? Hello po. Hello po, no? Okay. Nakaka-pressure, no? Because God is watching us, no? Amen. Amen. Pero yun, para sa akin, sinasabi ko, ano yung sabi ni si St. Ignatius is finding God in all things. Regardless if nandito tayo sa isang newsroom, nasa bahay tayo, kung nasaan ka man ngayon sa lupalop ng Pilipinas o ng mundo, or ng kusina mo, God is still there, 'di ba? And do you do? I mean, ano ba? Ginagawa mo ba ito na para at least pamamaraan para mas mapalaganap pa yung salita ng Diyos or yung pananampalataya? I don't know. How do you make this kind of approach lang? Siguro parang ang visualization ko naman sa sarili ko ay isang dakila akong security guard or porter, no? Oh, bakit naman? Na parang ang security guard, 'di ba? Marangal na trabaho ang pagiging security guard kasi dahil dapat alam mo kung ano yung nagaganap sa loob ng building, no? Pero alam mo din dapat kung ano yung nagaganap sa labas ng building. At kung may gustong pumasok, 'di ba? Sabihin mo, "Oh, sige, tara, pasok ka. Welcome ka." Security check, of course. Tapos pag papasok sila, alam mo kung saan yung pwede silang pumunta. Pero at the same time, yung security guard, kapag kunwari nasa loob yung mga tao, at kailangan palabas, sige, labas naman kayo. Bakit security guard? Kasi, or porter, no? Yan yung ginagawa ng mga porter. Kasi, I realized na hindi ako talaga nasa loob-loob ng simbahan na talagang 24/7 server, no? But, I would like to tell people that there are beautiful things inside the church. Galing. Diba? Pero at the same time, itong mga nasa loob ng mga simbahan na akala nila ang buong buhay dapat nila ay nasa loob lamang ng simbahan, hindi. Dapat lumabas din kayo at makitungo din kayo sa iba't ibang mga tao. Kaya nga, yung tanong mo na, is there a fine line? Parang sa akin, no. I don't draw lines. I blur them. Ay, ganda naman. Oo nga, no? Yes. Kasi, well, yung iba baka, alam mo yung mga conservative, baka sabihin, bakit ginagawang katatawanan yung mga ganitong klaseng mga uri ng pananampalataya? Pero, how do you handle those kind of mga reactions or comments if ever there are? Siguro ano muna,
unang-una buhat yan ng prayer, no? Na parang dapat yung sariling prayer life. Although hindi ako santo, no? Kung ano, Oo diba? naman. Parang kung saan no? Shoutout lang tayo sa mga santo. Shoutout kung nanonood kayo ngayon. Hi, Saint Therese, if you're watching. Diba? So, yung mga ganun. Mother Teresa. Diba? Pero yung dapat buhat siya sa loob ng dasal at experiences din sa simbahan, no? Tulad ng iba't ibang mga komedyante din, 'di ba? Kailangan alam mo kung ano yung nagaganap sa isang circle of your comedy. Inaaral din para yan, alam mo kung ano yung mga oo at mga hindi na pwede at hindi pwede. Kasi I think sa pagdating sa comedy, no, mas may kakayahan makitawa ang mga tao kung alam nila na yung taong yon experienced that same thing. So ako bilang pianista at nagka-choir sa simbahan at nakikitungo din sa pare at minsan napapagkamalang pare, no? Yun yung parang backing ko sa comedy na ginagawa ko. Minsan nung nag-attend ako ng isang event, biglang may bumulong lang sa akin na pare, Romar, tuloy mo lang yan kasi kailangan natin ng kengkoy sa simbahan. Ano? Ibig sabihin, mukha ko kengkoy pa lang. I guess aminado naman ako. Kanina may isang kwentuhan lang kami ni Sir Romar na parang about lang sa, yun nga, medyo challenging mag-joke or magbiro, no, ng mga ganitong klaseng joke na ginagawa mo kung hindi ka pare. Para sa isang laiko, very ano yan, kumbaga parang ang tapang mo. Thank you. Yun ba yung sasabihin? Paano mo nagagawa? Paano mo naisipan naman na isang kalan yun or parang, i-risk ko to or parang gawin ko to? I mean, kung secure naman tayo sa 100% love ni Lord regardless kung ano man magkamali man tayo or matuwa si Lord sa atin or what not, no? Yun naman talaga ang katotohanan. God loved us first ever since. So, I think kung secure tayo sa ganyang uri ng pananampalataya, hindi naman sa no holds barred, pero you'd know na magkamali, may konting mali man, God is always there and He'll forgive and people will understand and yun, parang ganun. Saka experience ka sa simbahan. I mean, pianista, choir, di ba? Miyembro ng choir. Sir, parang may hawak ka libro. Baka naman you could tell us what is about. Ladies and gentlemen, this is the Catholic Comedy Libro. No? Libro. Diba? Kasi bro, diba mga ganyan? Libro. Ayan, may H talaga siya. No? Ito yung compilation ko ng iba't ibang mga jokes, mga reflections. Hindi lang to yung mga nakakatawa, kundi may lalim din to. Ito yung mga viral na mga posts ko, etc. And then it's available sa Jesuit Communications din na shop and you could avail of this. So, saan? Sa mga Jesuit stores? Jesuit Communications online, jescom.ph, no? And then sa kanilang mga e-commerce shops, no, meron din 'yan. So they could go there. So ito compilation to ng iba't ibang mga experiences ko na hindi lang masasabi natin, I've been a church server kasi since 2008. No? So, medyo may katagalan na rin magmula nung high school pa. Kaya, yung mga naputol na mga, kunwari kakanta ka, mali pala na transpose mo pala yung piano, napakataas ng kakantahin mo, or yung biglang napindot mo yung demo ng piano habang nagko-consecration. Hindi, consecration ha. Alam mo yung demo kasi yung biglang full orchestra. Napindot mo yung mga ganyan. Marami na rin ako kahit papaano namang. Yung mga mababangong mic, ngayon ko pa lang siguro. Uy, marami sa simbahan. Medyo iba-iba din. Ay, nako. Sir, schedule. Saan ka ba nila pwedeng makita pa or baka naiimbita ka rin ba sa mga retreat or seminars? Baka some people or groups dito na nanonood sa atin would like to have you. Yeah, if they would like to reach out, may website tayo, no? www.thecatholicomedian.com. No? And then they could also reach out to me sa facebook.com/thecatholicomedian and sa Instagram, The Catholic Comedian. Lahat na Catholic Comedian. Yun. So, may mga nag-i-invite kasi sa akin for retreats, no? / stand-up comedy din eh. Kasi, nangyayari, tawanan yung mga tao, pero hindi nila akalain that the next thing that they're happening, medyo may lumuluha na pala. Yun yung gusto natin mangyari eh, na parang, na hindi naman umiyak yung mga tao, pero dahil it's a church that attracts, it's an experience of God that attracts. Wherein, gano'n naman eh, God meets us where we are eh. So,
So, ganun yung mga retreat at sa mga recollection na binibigay ko, which other dioceses, yung mga youth groups, mga organizations, they've been inviting me, yung St. Paul's na mga pare, they also invited me, mga Jesuits, sa click kanilang sa mga ganon. Oo. So, yun. Talagang ganun yung mga naging invitation ko. Minsan concert, minsan Uy. mga... so, kunwari, nagkaroon ng National Retreat for Priests. Kasama ko yung Jesuit Music pwede. Ministry nun. And, Nandun ka. yes. Nako, grabe. Ibang career na to, no? Sa'yo, sir. Para nga eh. Oo, Oo. pero well, good luck. And we're happy. Siguro yung social media. Baka may hindi pa naka-follow sa'yo. Abay, Oo. dapat mag-follow na sila. Oo. Ako, sobrang naka-follow. Sa TikTok din, of course. Yun. The Catholic Comedian. Catholic comedian, mga kapatid.